Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay ApeCoin. Ayan, kasi meron po tayong si ka-crypto rito na nagtatanong kung okay bang mag-hold or bumili ng ApeCoin ngayon kasi sobrang mura na siya. At yan po ang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, pwede ko po itong sagutin bilang isang technical trader. Ayan, kasi isa po akong technical trader. Pero bago yan ay i-check muna natin dito kay CoinMarketCap yung information tungkol dito kay ApeCoin. Para po sa mga hindi nakakilala kay ApeCoin ay ayan po siya. Ayan, yung kanyang current market price ay nasa $1.38 ngayon. Number 71 po yung kanyang ranking dito sa market cap. Kaya yan, mataas-taas na rin po ito. Pasok po siya sa top 100. Ibig sabihin ay talagang meron siyang popularity. Kaya yan, yung kanyang volume naman ay 79. Ayan, top 79 po siya. Kaya ayan, si ApeCoin ay isa itong ERC20 Governance and Utility Token. Ayan, ERC ibig sabihin ay gumagamit po siya ng Ethereum network. Kaya yan, utility token used within the Ape ecosystem to empower and incentivize a decentralized community building at the forefront of Web3. ApeCoin holders govern themselves via decentralized governance framework, controlling the ApeCoin DAO and vote on how the ApeCoin DAO ecosystem fund should be used. The Ape Foundation administer proposals agreed upon by ApeCoin holders. Ayan. Ano nga ba ang unique na meron dito kay ApeCoin? ApeCoin is an ecosystem's governance token allowing token holders to participate in ApeCoin DAO and giving its participants a shared and open currency that can be used without centralized intermediaries. 62% of all ApeCoin was allocated to the ecosystem fund, which will support community-driven initiatives as voted by ApeCoin DAO members. ApeCoin also gives access to certain parts of ecosystem that are otherwise unavailable, like exclusive games and services for third-party developers. ApeCoin is a tool to participate in the ecosystem by incorporating ApeCoin into services, games, and other projects. The Ape Foundation was gifted a one-of-one NFT by Yoga Labs, the creators of Bored Ape Yacht Club. Yoga Labs has conveyed all rights and privileges to this NFT and its underlying artwork to the Ape Foundation. The ApeCoin DAO members can decide how this intellectual property is used. Ayan, sa madaling salita, ang ApeCoin ay isa po itong native token or yung governance token or basta ito po yung token na magagamit po sa platform, sa kanilang platform o sa kanilang ecosystem. Kaya yan, marami pong features yan kung meron ka nito. Ayan. Kaya ngayon ay balikan po natin yung tanong dito ni ka-crypto kung okay pa bang bumili or mag-hold ng ApeCoin. Kaya ayan, puntahan po natin yung ating weekly chart time frame natin dito sa ating trading view. Ayan, kasi gaya ng sinabi ko kanina, masasagot ko lamang po ito bilang isang technical trader or isang technical analyst. Kaya ayan, weekly chart time frame po ang basihan natin dito. Ngayon ay meron po tayo yung ating bottom price po dito. Mula po ito sa datos ni Binance. Kaya yung pinakamababang presyo po natin dito ay mula po dito. Yan, nung nalista po ito, nung unang nalista dito kay Binance sa Binance platform. Kaya ayan nga, kitang-kita nga natin na mula dito ay tinamaan po niya yung kanyang bottom price dito. Kaya ayan, na-hit po niya at tumalbog po siya. Kaya yung bottom price po kasi natin, ito po kasi yung pinakamatigas na support line.
Ayan, pinakamatigas na support line at panghuling support line. Kaya kung pag nabasag po ang bottom price ay hindi po maganda. Nagiging risky yung asset kung pag nabasag yung kanyang bottom price. Pero nakikita po natin dito na tumalbog siya. Ayan, nagkakaroon ng rejection. Ayan, kaya mukhang kung nagkaroon siya ng rejection ay ayan nga, mukhang dito na siya makakabawi at posibleng umakyat na po siya. Ayan, maliban dito ay meron din po tayong trend support line dito. Isang matibay na trend support line. Ayan, mula po dito yan. Ayan. Kaya nahirapan po, kaya tumalbog po siya or hindi po siya nagpatuloy sa kanyang pagbagsak kasi meron po tayong isang matibay na support line dito. Ayan. Mula po sa rejection na ito, at yan, yung panibagong rejections po natin. Kaya tumalbog po siya dito. Ngayon ay kaya maganda, good to buy na po ngayon. Ayan, yan yung trend resistance line naman po natin ay dito. Ayan, mula sa rejection naman po natin dito. Kaya ayan, kung sakaling nakabili po tayo rito, yung target po natin ay sa resistance line dito, trend resistance line dito, kung aakyat po siya dito. Ayan, first target po natin yan. Ayan, tapos kung pag hihintayin natin kung magkakaroon ito ng breakout ay ayan, dito naman yung sunod na target profit natin. Ayan, lagay natin. Ayan, yan yung dito yung sunod na target profit natin kung sakaling nagkaroon tayo ng breakout. Meron din po dito. Ayan, dito. Kaya kung pag umakyat siya, ayan, sabihin natin umakyat siya dito. Ayan, ay dito po yung first na take profit natin. Yung nabili natin dito, ay mag-take profit tayo rito. Kung sakaling nabasag niya po ito, ay syempre, sabihin natin nabasag niya ito, ay dito naman yung ito naman yung sunod na target natin, take profit natin. At syempre, kung pag nabasag niya naman yan, ay syempre, isunod na rin natin ito. Ayan, kaya wag natin ibebenta kaagad yung wag na po nating ibebenta lahat yung ating na-accumulate dito. Ayan po yung mga take profit natin, mga resistance line. Kung nabasag po ito, ay ayan, mataas po. Wala po tayong harang dito, malinis. Yan, meron po pala dito. Pero mataas po yung posibilidad na yan, siguro sa tingin ko mga bull run na tayo rito. Kung pag nabasag niya siguro yung ito, yung panghuling resistance line na ito or mga dalawang resistance line natin dito, ay yan siguro yung mga panahon na bull run na tayo. Bull run na lahat ng mga cryptocurrencies at talagang magsisiakyatan lahat ng mga cryptocurrencies. Ayan, para basagin yung kanilang mga previous all-time highs. Kaya yan po yung aking nakikita rito na posibleng magiging galaw ni ApeCoin. Yan, sa long term po ito. Kasi weekly chart time frame po ito. Kaya medyo matagalan po yung galaw na ito. Kaya yan, masasabi ko dito para kay Ka-Crypto ay yes po, good to buy po tayo kasi nasa bottom price na po tayo. Dapat nakabili yung best na opportunity, buying opportunity natin ay dito nung mga October 9. Ayan, nung talagang tinamaan niya yung bottom price natin dito. Ayan po yung best na buying price natin. Pero hindi po natin alam, baka babalik po ito. Baka magkakaroon ulit ng retracement. Kaya yan, good to buy po dito sa bottom price. Yan, lalagay po natin dito. Yan. Pero kung pag nakabili po tayo sa bottom price na yan, ay ayan, mag-abang-abang na lamang po tayo ulit. Kasi posibleng hindi natin alam kung baka mabasag niya yung bottom price na ito. Ay at least ayan, yung ating parang magiging basihan naman dito ay yung trend support line natin dito. Ayan, yung ito. Kung sakaling nabasag niya yung support line natin dito. Ayan. Pero kung pag nabasag niya yung dalawang support line na ito ay ayan, hindi na po tayo napaka-risky na po.
Hindi natin alam kung hanggang saan po siya babagsak. Yan. Pero sa tingin ko ay hindi naman po yan mangyayari kasi mukhang matigas naman po talaga ang kanyang bottom price na ito or bottom support line na ito. Kaya ayan, yan po ang aking masasabi rito. Good price na po, good to buy na po tayo dito kay ApeCoin. Nitong mga yan, nakalipas pa sana na ilang mga linggo noong mga October 9. Yan po ang best buying price niya nitong mga nakalipas na ilang linggo. At yan, para kay ka-crypto na yan, nagtatanong kung maganda na bang bumili at mag-hold ng ApeCoin kasi sobrang mura na siya. Kaya at masasabi ko ay yes po, good to buy na si ApeCoin. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.